Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, October 5, 2025, ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa ngayong araw ay nagtuturo sa atin ng tatlong sandigan ng buhay Kristiyano: pananampalataya, tapang, at mapagpakumbabang paglilingkod. At bilang mga sundalo at lingkod bayan, ito rin ang ating pang-araw-araw na laban. Manampalataya, maging matatag, at maglingkod ng may kababaang loob. Sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Habakkuk, chapter 1, verses 2 to 3, and chapter 2, verses 2 to 4, si Habakkuk ay sumisigaw sa Diyos. Hanggang kailan, Panginoon? Gaya niya, marami rin sa atin ang nagtatanong, bakit may kasamaan? Bakit may kalamidad? Bakit may korupsyon? Bakit parang walang hustisya? Ngunit ang sagot ng Diyos ay malinaw. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi natin kailangang maunawaan ang lahat bago magtiwala. Tulad ng sundalo sa operasyon, hindi niya alam ang buong plano, ngunit sumusunod dahil nagtitiwala siya sa kanyang commander. Ganyan din ang ating relasyon sa Diyos. Sumusunod tayo dahil alam nating siya, ang Diyos, ang gumagabay. Sa ikalawang pagbasa, mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 1, verses 6 to 8 and 13 to 14, sabi ni San Pablo kay Timoteo, panatilihing nag-aapoy ang kaloob ng Diyos, sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng duwag, kundi ng lakas, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi pagkilos kahit natatakot. Ang tapang na may disiplina at malasakit, yan ang tunay na lakas ng isang Kristiyanong sundalo. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 17, verses 5 to 10, sinabi ni Jesus, kahit pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa, makakagawa ng himala. At kapag nagawa na ninyo ang inyong mga tungkulin, sabihin ninyo, kami ay mga abang lingkod lamang. Ibig sabihin, ang tunay na paglilingkod ay hindi para sa papuri o gantimpala, kundi dahil ito ang tama. Kaya mga kapatid, si Habakkuk teaches us to trust. Timothy reminds us to be brave. And Saint Luke calls us to serve humbly. Kung isa sa buhay natin ito araw-araw, tayo'y magiging tunay na defenders of the people and servants of God. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming lakas sa gitna ng laban at pagsubok. Bigyan mo kami ng pananampalatayang di natitinag, tapang na may malasakit, at kababaang loob sa aming paglilingkod. Pagpalain mo ang aming mga pamilya na sila'y maging ilaw, inspirasyon, at sandigan ng aming buhay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.